Nabuo na bilang tropical depression o bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tinawag ito ng pag-asa na bagyong Hiner. Huli ang namataan 315 kilometers east-northeast ng kasiguran Aurora at may taglay na lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour. Nakataas ngayon ang tropical cyclone wind signal number 1 sa eastern at central portion ng mainland Cagayan, buong Isabela at Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya, eastern at southern portion ng Apayao, buong Kalinga, eastern at central portion ng Mountain Province, buong Ifugao at Aurora, eastern portion ng Nueva Ecija at northern portion ng mainland Quezon kasama ang mga isla ng Pulilio. Tumutok lang dito sa Balitang Hali para sa bagong listahan ng mga lugar na may wind signal na ilalabas ng pag-asa mamaya-maya lang. Sa loob ng 24 oras, posibleng maglandfall ang bagyong Hiner sa Isabela o kaya'y sa Aurora. Saka tatawirin ang Northern Luzon. Maaring lumakas pa bilang tropical storm ang nasabing bagyo bago ito lumabas ng PAR sa Miyerkules. Nagtutulungan ang bagyong Hiner at ang tropical storm na may international name na Pulasan na nasa labas ng PAR para palakasin ang hanging habagat na nagpapaulan din sa ilang bahagi ng bansa. Ang bagyo na may international name na Pulasan huling namataan 2,205 kilometers silangan ng southern o southeastern Luzon. May lakas ito ng hangin na hanggang 65 kilometers per hour. Bukas ng gabi o umaga ng Miyerkules, posibleng nasa loob na rin ng PAR ang nasabing bagyo na tatawagin sa local name na Helen. Sa kabila niyan, gaya ng nagdaang bagyong Ferdy, mababa ang tsansang maglandfall ito sa bansa at sa halip ay tutumbukin ang China. Magiging maalon ngayon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat sakop ng Visayas at sa ilang baybayin ng Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, Masbate, Zamboanga del Norte, Camiguin, Dinagat at Surigao del Norte. Halos buong bansa kasama ang Metro Manila ang uulanin sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense at minsay torrential rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide, kaya pinag-iingat ang mga residente. Bago pa man maging tropical depression ang bagyong Hiner, ilang lugar na sa bansa ang binaha nitong weekend dahil sa masamang panahon. Balitang hatid ni Bam Alegre. Mabilis na naipon ang baha sa may Silo Circle sa Mandaluyong dahil sa malakas na ulan mula kagabi. May ilang mga pasahero ang stranded kaya tinulungan ng rescue volunteer na makatawid gamit ang rescue boat na ito. May ilan namang tao at maging mga sasakyan ang lumusong na lang sa baha. Ilan din ang sinubukang pahupain muna ang baha at hindi na nagpakasakali. Baha hindi kami makatawid. Usually mabilis lang Pero ngayon nabutan na kami nung buhos 2 beses na. Kaya wala. Tambay muna kami. Galing po kami ng simbahan, katapos lang po namin magsimba. Paglabas po namin, lakas na ng ulan. Hanggang umabot na po yung baha hanggang bewang. Hanggang madaling araw, ganito ang sitwasyon ng baha sa kalapit na San Francisco Road dito sa Mandaluyong. May mga basurang nagpalutang-lutang. Sa Makati City naman, gutter level na baha ang namerwisyo sa mga motorista sa panulukan ng Chino Roces Avenue at Pio Campo. Sa Maynila naman, mabilis ding binaha ang flood-prone area sa intersection ng Taft Avenue at UN Avenue. Dahil sa malakas na hangin at pag-ulan na dulot ng bagyong Ferdy at habagat nitong weekend, tumaob ang bangkang yan sa kayang 5 tao sa dagat na sakop ng Busuanga sa Palawan. Ayon sa mga otoridad, nasagip ang mga pasahero at nasa ligtas ng kalagayan matapos rumesponde ang ilang volunteer. Galing daw sila sa bayan ng Culyon at pauwi na nang mangyari ang insidente. Hindi na madaanan ang tulay na yan sa Barangay Concepcion sa Puerto Princesa matapos umapaw ang tubig dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Nagdulot yan ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Nalubog din sa baha ang ilang lugar sa Barangay Sandoval sa bayan ng Batarasa. Sa Negros Occidental, mahigit 6,000 tao na ang inilikas at nasa evacuation center dahil sa matinding pag-ulan at baha roon. Nailigtas naman ng ilang residenteng natrap sa kanilang mga bahay sa Bacolod kasunod ng pagtaas ng baha. Inabisuhan ng mga nakatira sa mga barangay na madalas binabaha na agad lumikas at huwag nang hintayin tumaas ang tubig. Sa Boracay naman, pansamantalang sinuspinde ng Malay LGU ang ilang water sports activities dahil sa masamang panahon. Pwede pa rin maligo pero sa mababang bahagi lang habang nakabantay ang mga otoridad.
May mga namataan ding basura at mga sanga ng kahoy sa dalampasigan na agad nilinis. Binaha naman ng ilang bahagi ng Barangay Balabag, pati na ang public market sa Barangay Katiklan. Sa Pandan Antique, pinasok ng baha ang isang ospital kasunod ng pagtaas ng tubig dahil sa pag-ulan. Ayon sa uploader ng video, nailipat na sa ligtas na lugar ang mga pasyente. Hindi rin daw madaanan ng ilang kalsada roon dahil sa baha. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bahagyang lumakas ang bagyong Hener base sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa. Nakataas po ngayon ang wind signal number 1 sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora at northern portion ng Quezon kasama ang mga isla ng Polillo. Namataan ang sentro ng bagyong Hener, 325 kilometers east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na hanggang 55 kilometers per hour. Inaasahan pa rin po ang pagtama nito sa lupa o landfall sa Isabela o Aurora sa susunod na 24 oras. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.